Hey guys, good morning. Samahan niya ako. Drive tayo puntang work ngayon. Friday ngayon eh. Ang schedule ko sa work is Sunday, Monday, and Friday. Okay, medyo madilim. Dito sa Arizona, pag summer, hanggang 8:30 may araw dito sa Phoenix, Arizona. Pero ngayon tapos na yung summer, hanggang mga 6:30 madilim na agad. And then ngayon naman pag umaga, usually mga 5:30 alam mo yun, may araw na. Pero ngayon magsi 6 na, wala, late na. Tapos na talaga yung summer dito. Tsaka yung temperature hindi na tumataas ng 118, 120, hanggang mga ano na lang kami, 102, 106, or minsan 94, 96 yan. Malamig na yun dito sa Phoenix, Arizona. Maganda sa state na to, pansin ko, ay wala kami masyadong problema sa weather, except lang sa 3 months na summer kasi walang snow, hindi nag-hail masyado. Although may rare occasions na nagkakaroon ng hail kasi last time umulan dito. Parang Pilipinas dito eh, konting ulan, may bahana ng mga ilang inches siguro or isang dangkal sa daan. Pero depende rin sa roads kasi pansin ko yung mga kanal dito sa Phoenix, Arizona, ang lalayo kasi hindi naman nila ina-expect na talagang uulan ng malakas dito. Pero anyway, nagkakaroon ng mga flash floods yung mga malapit sa mountains. Nakalagay dun sa mga road, ang dami nun, parang warning, flash flood pag umuulan. So yun, doon may mga flash floods, pero kino-close naman nila yun pag malakas ang ulan. So dito naman sa city, ayan, isang tangkal, usually isang tangkal or mga 1 to 2 inches, ganyan. Pero on and off din, hindi rin lahat lumulubog, okay? Pero again, depende yun sa lugar sa Arizona. Kasi pag panonoorin mo yung news, minsan nakikita mo doon na yung iba, may ibang part na talagang abot kotse, at least kalahati ng kotse. Tapos yung mga Waymo, yung mga automatic AI na mga kotse, nasa stranded sila kasi hindi na siguro sila prepared sa ganong klaseng weather, no? Dito sa Amerika, isa siguro sa mga talagang challenges nyo is kung hindi ka nag-BPO back from the Philippines, communication talaga. Ang dami ko nakitang ganon na nahihirapan sila sa communication nila. Pero pag kunyari nag-BPO ka, medyo sanay ka na sa mga calls doon, alam mo na makipag-joke, gets mo na yung mga idioms sila, mas madali yung buhay. Pero talagang mayroon pa rin konting, alam mo na, communication barrier, lalo na pag mga nasa stress ka sa mga nangyayari. Tapos ako hindi ko maisip, how do I say this in English? Hindi ko alam. So it still happens din sa akin, paminsan-minsan. And then late na ako ng konti. Ano ba? Oh yeah, yung mga devices, medical equipments. So sa Pilipinas, nagtrabaho ko sa government hospital, dalawa yon. Isa sa bandang what do you call this? Sa National Children's Hospital, and then isang hospital naman na nasa East Ave. So doon, masasabi ko lang, iba pa rin talaga, no, yung mga medical devices dito sa US. May mga magaganda na medical devices din talaga. Yung mga simpleng mga IV line hose, mayroon doon parang iniikot ko na lang, nakakalculate na. Doon sa Philippines wala akong na-experience na ganun eh. Baba. Ayun, about 5 minutes na pala to. Oh, by the way, sa mga nanonood ngayon, alam kong hindi magandang audio, or hindi ko sure maganda ba yung audio, pero ang alam ko lang is madilim ngayon, di ba? Madilim yung video ko. Iniisip ko kasi magla-live ako eh. Tapos from that live session, siguro mga 30 minutes a week lang, once a week, tanong kayo ng mga dun, parang attend lang kayo, tapos tanong lang kayo.
Tapos kung gusto nyo lang magstay na 30 minutes, edi goods lang din. Kung hindi, goods lang din tayo. May pinapanood kasi ako sa isang, actually nag-attend ako ng isang live. Tapos kasama doon yung, basta kasama ako sa grupo. Tapos very organic lang na natatanong ko yung mga gusto ko sa kanya. Parang it's another step ng communicating with the YouTube person na fina-follow mo. So siguro sa akin pag nag-live ako, tanong nyo lang kung ano gusto nyo, regarding work, regarding US, regarding dito sa kotse, Mazda CX-50 or RAV4, ay mga long drive, magkano gastos ko sa gas, magkano yung expenses, masasagot ko yun doon. Lalo na yun spontaneous, hindi ko kailangan tanuhin. Tanong nyo lang yung experience sa skilled nursing facility, kung may mga updates ba, malapit na rin matapos yung contract ko, less than a year, I think 7 or 6 months na lang. Bilis ng panahon, isipin nyo, tumigil ako sa YouTube ng 1 year tapos yun na agad, di ba? So 2 years sa contract. After that, iniisip ko wala pa, sasagutin ko na lang yung sa live natin pag may nagtanong. So yun. Sa trabaho ko, may mga naging kaibigan akong Pilipino. Meron kaming maintenance of director, Filipino siya. Tapos yung maintenance din doon is Filipino. Tapos may 2 or 3 CNA na Filipino. Tapos sa in terms of nursing naman, kami lang ng sister ko. Yung sister ko hindi na siya nagfo-floor, iba na yung work niya doon. Pero nursing related pa rin. Parang more on office work. Ngayon hindi ko alam kung saan ako ma-assign kasi yung night shift ako, nandun ako lagi sa may admissions hall. Tapos yung nag-day shift na ako, umiikot na ako, nagro-rotate na ako. Parang 3 weeks ako sa hall na to, 3 weeks na naman ako doon. Pero depende pa rin kasi pag may nag-absent, doon ako magko-cover sa floor or sa hall na wala yung nurse. Yun. Alright, nandito na ako sa work. Mabilis lang, no? Parang mga 6 minutes to kung hindi ako inabot ng stoplight. Pag na-stoplight ako, mga 10 minutes, more or less. So, yun. Sa mga nanonood, maraming salamat sa suporta nyo. Tuloy-tuloy yung podcast natin in the next 3 weeks dahil may kausap na ako. Kasama natin si Nurse Kabsat, si Nurse Shari, si Nurse Gail, mga Nightingales dyan, kung kilala niyo siya. Yup, makakausap ko siya, makakasama siya sa podcast natin. Alright, thank you for watching. I'll see you guys in the next video. Bye.